Pagtaas ng presyo at bilihin. Pagpoprotesta o rally. Tagirap at taggutom. Ang mga isyong panlipunan na nabanggit ay ilan lamang sa mga isyong tatalakayin natin sa araw na ito. Unang-una ay ang isyong panlipunan na panlilin lang ng mga kandidato. Dito nagsisimula kung bakit nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng isyong panlipunan. Dito ay ginagamitan tayo ng mga kandidato ng matatamis na salita upang hikayatin tayong iboto natin sila. At dito rin nangyayari kung saan ay napipilitan tayong iboto. Sa pamamagitan nun ay nabibihag nila tayo gamit ang mga matatamis na salita na kung saan ay nagsisimula ang mga isyong panlipunan dahil hindi natin binoto ang karapat-dapat na pinuno. Pangalawa naman ay isang kahig, isang tuka. Ito ay tinuturing ngayon sa ating bansa o sa Pilipinas bilang isang malaking problema na kinakaharap ng bawat Pilipino. Ito ay naging dala rin dahil sa pagpili o maling pagboto natin sa maling pinuno na hindi naman talaga karapat-dapat. Kung kaya't bumagsak ang ekonomiya at mas lalong tumaas ang krisis na kinakaharap ng ating bansa. Bukod pa dito ay tinuturing na lalo sa mga populasyon ng mga Pinoy sa ating bansa ay 63% ang di umano na nakakaranas ng paghihirap o itinuturing bilang isang mahihirap na Pilipino o Pinoy. Dahil dito, maraming Pilipino ang gumagawa ng hindi tama upang maitawid at mabuhay lamang sa kanilang pang-araw-araw. Kung kaya't nakakagawa ang mga tao o mga Pilipino ng maling hakbang para lang magkaroon sila ng pantustos sa kanilang pamumuhay at lalong-lalo na sa kanilang mga pamilya. Sa kadahilanan ding ito ay mas lalong hindi nakasabay ang iba't ibang Pilipino sa pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Bukod pa dito ay mas lalong maraming Pilipino ang umaasa na lamang sa mga basura para makabuhay at para magkaroon ng pantustos sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Kalaunan ng ilan sa mga Pilipino na nakakaranas ng paghihirap ay hindi na rin nakakapagtapos sa pag-aaral na nagiging sanhi kung bakit hindi tumataas ng lubusan o hindi man lang umuunlad ang ating ekonomiya dahil sa kulang na edukasyon. Isa pa sa lubos na nakakalungkot isipin na ang ilan sa mga Pilipino na nakakaranas ng panlilimos o paghihirap ay ang mga bata pa mismo. Pangatlo sa ating isyong panlipunan ay ang pagpoprotesta. Ito ay isang hukbo na gumagawa ng paraan upang ipahayag sa pamahalaan ang pagiging taliwas nila sa mga kagustuhan nito. Bukod pa dito, ito ay nagiging udyok paminsan ng pagkakagulo at ang paglalaban-laban ng Pilipino sa bawat isa na nakakalungkot isipin. Ito ay isa sa mga problema na lubos na nakakaabala dahil marami ring estruktura ang maaaring masira sa pamamagitan nito. Pang-apat, hindi pantay na trato sa hukom. Ito ay isa sa problema dahil mas pinapaboran nila ang mga mayayaman. Ito ay naging malaking isang banta sa mga mahihirap dahil maaari silang makulong na walang ginagawang kasalanan. Pang-lima, hindi pag-unlad o pagtaas ng sahod. Ito ay isa sa mga problema rin na kinakaharap ng Pilipinas dahil hindi na bibigyan ng taas o hindi man lang nadadagdagan ang sahod ng mga Pilipino. Ito ay naging isang malaking problema rin sa bansa. Ito rin ay naging sanhi ng isang malawakang tagirap sa mga Pilipino dahil hindi na sila muling makakasabay sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito rin ay naging sanhi kung bakit mas maraming Pilipino ang tuluyang naghirap dahil nga sa maliit na sahod. Ngunit, sa mga problema o mga isyong panlipunan na talakay natin ngayon, ano nga ba ang solusyon na maaari natin gawin upang mawala o maiwasan ang mga isyong panlipunan na ito? Iisa lang naman ang solusyon na pwede nating gawin upang maiwasan ang lahat ng to. Walang iba kundi ang pagboto ng tamang pinuno. Dito ay karapat-dapat muna nating kilalanin ang pinuno na maaari nating iboto. Huwag tayo magpasilaw o magpaninlang sa mga matatamis na salita na kanilang inilalahad. At lalong-lalo na huwag tayo magpapadala sa pera na kanilang ino-offer para lang sila ay ating iboto. Ito rin ay may tutulong na pakikipagkaisa o pagkakaroon ng pagkakaisa tuwing tayo ay boboto. Dahil mas iniintindi natin ng iba
o ang kalagayan ng bawat tao kapag binoto natin ang maling pinuno.